Hello, ako yung Kuya ng Hong Kong. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. In today's video, sasagutin ko ang inyong mga tanong and of course, ang tanong ng ating applicant na si Bella or Belia na nag-process na ngayon. Tapos na siya sa PIDOS niya at may schedule na siya sa kanyang OWA. Of course, pagkatapos ng OWA ay waiting for flight na lang. Ang tanong niya regarding daw sa maleta kung ilang kilo ang allowed at gaano kalaki ang maleta na dadalhin. Gusto ko lang i-advise sa inyo na sana ang dadalhin ninyong maleta is yung medium size lang. And if possible, yung small size lang na maleta ang inyong dadalhin. Kapag medium size lang kasi ang iyong dadalhin, hindi ka na mahirapan maghila ng iyong maleta, hindi na masyadong mabigat. Ilang kilos ba ang allowed na dadalhin na ilagay natin sa ating mga maleta? Depende po yan guys. Karamihan sa mga employers, kapag nag-book sila ng ticket, ay dinadagdagan nila yan nang nag-a-avail sila ng additional 27 kilos. So, tingnan ninyo ang inyong ticket kung may adds-on yan na 27 kilos. Pwede pa kayong maglagay o magdagdag ng 27 kilos yan. Advantage sa atin yan kung marami tayong dadalhin. Pero ang disadvantage naman yan, kayo ang mahirapan. Bukod sa nilagay ninyo sa maleta ninyo at pinuno nyo pa yan hanggang sa 27 kilos yung additional ginamit ninyo yung 27 kilos, kayo ang mahirapan po guys dahil sobrang bigat na po yan kahit na may hila-hila yung ating maleta. Kahit hila-hilain natin yan ng dalawang kamay, mahirapan kayo niyan. Alam nyo ba kung bakit? Kapag kasi dumating na kayo dyan sa airport, bago kayo lumabas, dadaan po kayo sa immigration. Malayo po ang lakarin. Kaya lahat ng mga first-timer, panoorin talaga ninyo ang video na to. Tapusin ninyo para may idea kayo. So, dadaan kayo sa immigration at mahaba-habang lakarin po yan. Kailangan talaga ninyo na hilain ang inyong maleta at hindi po mabagal ang ating mga galaw dyan guys. Kailangan po ninyo sumabay kayo sa mga mabilisang lakad na mga nauna sa inyo kasi dito sa Hong Kong kailangan nagmamadali talaga kayo. Mabilis ang lakad ninyo kasi kung matagal kayo, kawawa yung nag-antay na staff ng agency sa inyo. So, huwag niyong kalimutan, pagdating niyo sa airport, dadaan kayo sa immigration for checking at take note, malayo ang lakarin. Sasakit talaga ang inyong mga kamay niyan sa kakahila ng inyong mga maleta. At ito pa, pangalawa, kapag maaga kayong nakarating dito sa Hong Kong, ang mga nagsundo sa inyo or ang staff ng agency na nagsundo sa inyo, hindi kayo dadalhin kaagad yan sa agency dito sa Hong Kong. Dadaan kayo talaga sa medical. Ipapamedical kayo niyan. So, ibig sabihin nun, maglalakad na naman kayo. Kung sasakay man kayo sa MTR or train, swerte ninyo. Sa mga nag-update sa akin, sumakay sila ng bus. Mahirap po kapag sumakay kayo ng bus, lalo na pag mabigat ang inyong maleta, ikaw po ang magbubuhat niyan papasok sa bus. Hindi yan Pilipinas, hindi kagaya sa atin. Pag may makakita tayo na nagbubuhat o nagbuhat ng mabigat, kahit hindi natin kakilala, ay tutulungan talaga tayo. Dito, titingnan ka lang. Take note, madalian, mabilisan ang galaw. Kaya, kapag malaki ang iyong maleta at mabigat pa yan dahil ginamit mo pa yung adds-on na 27 kilos, ikaw ang mahirapan at nagmamadali. Baka mamaya masigawan pa tayo ng mga Chinese dito, guys. Yun, mahirap talaga magdala ng mabigat na maleta at saka malaki kasi marami pa kayong pupuntahan. And then, pupunta kayo sa medical. Mabilis maglakad ang nagsusundo sa inyo. Ganon dito guys, pabilisan ang lakad. Ano ka makalakad kung malaki at saka mabigat na maleta ang iyong dinala? Sobrang hassle po yan guys. At hindi ka tutulungan ng nagsundo sa inyo. So pagkapunta na ninyo sa medical, pag maaga kayong matapos, meron pa kayong pupuntahan. If ever na maaga pa kayong matapos ha, dadalhin ka na naman ang nagsundo sa iyo sa immigration. Another immigration na naman dito sa office talaga sa main ng immigration department para sa iyong Hong Kong ID. Lalakad na naman kayo. Ayan, malayo-layo pa rin ang inyong lakarin. Mabigat po ang iyong bit-bit-bit na maletang dala. Ayan, yun po ang rason kung bakit ko sinasabi na kailangan lang ninyong magbitbit ng medium size at saka hindi masyadong mabigat na maleta. So pagkatapos sa immigration, pupunta na kayo sa agency. At ipagdasalan ninyo na hindi kayo sasakay ng bus kasi minsan ang mga mahilig talagang sumakay ng bus yung mga nagsusundo sa inyo. Ipagdasalan ninyo talaga na MTR ang inyong sasakyan. Yun po guys ang dahilan kung bakit ko sinasabi na small size lang na maleta or medium size at huwag masyadong mabigat ang inyong dadalhin. Isisingit ko na lang din ha kung ano yung pwede ninyong ilagay sa inyong mga maleta. Maglagay lang po kayo ng mga damit guys. Huwag kayo magbitbit ng mga damit na pagkadami-dami kasi marami na po mga damit dito. Pwede na kayo magbumili. Maglagay lang po kayo ng mga damit good for 1 month. Kasi guys, meron din mga employers na ayaw nila na magbitbit kayo ng malaking maleta. Minsan pinapatapon nila yan. Kaya yung mga nagtatanong bakit pagdating daw nila pinapatapon ni employers ang kanilang maleta. Kasi guys, nangyayari talaga yan dito na pinapatapon employers ang inyong maleta lalo na pag malaki kasi ayaw nila kasi na nakikita
nakikita nila na may mga maleta sa labas or di kaya yung space kasi nila dito guys maliit lang. Kaya ayaw nila yung mga sagabal sa kanilang mga mata. Kaya yun ang iba nga, talagang dahil wala ng space at maliit lang talaga yung cabinet na pwede sa atin dito, ay hindi na magkasya sa cabinet. Kaya kailangan magdala lang kayo ng inyong mga maleta na medium size lang at punti lang yung damit para ma-file ninyo sa cabinet na pin-repair nila para sa inyo para hindi masayang ang ating mga maleta ay itatapon lang din. Kung nataon kayo sa mga employers na ganyang mindset, ipapatapon talaga nila. Kaya yun, magdala lang kayo ng mga damit ninyo na good for 1 month. At saka yung mga maninipis lang guys, dahil September na, konti na lang na panahon, kunting ano na lang, winter na naman. So magdala na kayo ng jacket, yung pinakamakapal ninyong jacket, or di kaya mayroon pa naman kayong chance na makabili dito kasi September, October, hindi pa masyadong malamig yan. So kahit manipis-nipis lang ang inyong dadalhin at saka jacket na dalawa, pwede makasahod na kayo niyan bago dumating ang winter. Dito na lang kayo talaga bumili. Kaya konti lang ang dadalhin niyo mga damit para hindi kayo mabigatan at hindi rin kayo mahirapan. And then magdala kayo ng tsinelas, dalawa, pang indoor at saka pang labas ninyo dahil ayaw nila na ang tsinelas natin na ginagamit sa dito sa loob ay ginagamit din natin sa labas. Dirty daw. Hindi daw good hygiene. So takot sila sa germs. At guys, ito, magdala kayo ng mga biscuit at saka mga kape. Huwag niyo yung pakyawin din na good for 1 week kasi hindi pa kayo makakalabas niyan. Kasi dito, may mga employers walang pakialam sa inyong mga snack o di kaya kung magutom man kayo o hindi. Marami talagang nagrereklamo niyan. Karamihan sa mga dumating dito, 1 week pa lang nagrereklamo gutom. So para hindi kayo magutom, meron kayong makain-kain in case na gutom kayo. Hindi naman yan binabawal dito nakakain kayo nasarili naman ninyo yan. Magdala kayo ng mga biscuit at saka kape at saka Milo. Kung ano guys, kasi ang Milo heavy yan sa tiyan. Hindi kayo madaling magutom yan. Kaya yun talaga guys, para kapag hindi pa kayo nakapag-adjust sa oras ng pagkain dito guys, ang oras ng kain dito ay minsan late. Kung hindi 8 o'clock ng gabi, ay 7:30, minsan late sila dumadating, kaya gutom talaga. Kailangan kasi ang mga niluluto mo ay saka mo ihahain yan na mainit pa. So, hindi pwedeng laging init-initin lang. Gusto nila bagong luto talaga. At para kung gugutumin ka man, meron kang mailagay o makain-kain habang waiting sa kanila. Kailangan hindi naman din kasi tayo pwedeng kumain dahil ang lulutuin nating ulam hindi pa tapos. Kailangan natin silang hintayin. So, possible yan na masabay ang oras ng kain mo sa oras ng kain nila. So, kapag hindi ka sanay ng late na kain, kailangan meron kang madukot agad na biscuit or di kaya kape or Milo. At yun, para hindi kayo magutom. Kasi first week ninyo, hindi pa kayo makapag-adjust niyan. Nangangapa pa kayo kung ano yung mga gagawin ninyo. And then, kailangan bumili kayo, magdala kayo ng mga personal na gamit ninyo, shampoo, toothpaste, or ano pa man, dahil may mga employers na hindi ka kasali sa mga ganyan. Ikaw mismo ang mag-provide. Base ito sa aking experience at saka sa experience din ng iba. So, swerte lang po tayo na kapag pagdating natin dito, bibigyan tayo ng mga personal natin na pangangailangan, pagdating sa shampoo, mga toothpaste, o ano-ano pa dyan. Kailangan natin magdala ng ganyan. Yung mga nakasashay lang guys ha, para pag makasahod na kayo, saka na kayo bumili. Kasi that time, naka-observe na kayo na hindi pala kayo libre sa mga personal na pangangailangan natin. So, yun lang po guys. Ulitin ko, ang maleta na inyong dadalhin is medium size or possible, maliit lang na size. And then, wag masyadong mabigat ang dadalhin, ang ilalagay ninyo sa inyong mga maleta. At magdala kayo na inyong mga damit, good for 1 month. And then, kung may kulang man yan, edi bibili na lang kayo pag makasahod kayo. Wash and wear lang po guys. Gawin natin Girl Scout dito ang ating sarili. Kasi hindi pwedeng magdala tayo ng pagkadami-daming mga gamit. At saka yung maleta na malaki, take note, pinapatapo ng employers yan kung nataon kayo sa employer na ganyan ang mindset. Kasi nangyayari talaga yan dito. And yun, dala kayo ng kape, shampoo, toothbrush, or kahit ano-ano pa yan na kailangan talaga natin sa araw-araw. Mga basic needs talaga natin. Sana may natutunan kayo sa video na ito at sa lahat ng mga first-timer, sana nagkaroon kayo ng idea. Kasi, yun nga sinabi ko, hindi kayo kaagad dadalhin sa agency. May mga dadaanan pa kayo, medical at saka sa, yun, hirapan talaga kayo kapag malaki at mabigat na maleta ang inyong dadalhin.